نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, Alhamdulillah. Ganun pa man, Jazakallah khair Ustad Yusuf Butukan. Kung ikaw ay isang tayamo, huwag kang mag-alala sa taglamig, maraming nangangailangan sa iyo. Diba? So, Alhamdulillah. At kung walang tayamum, siguro maraming mga kamusliman ang mahihirapan. Diba? Ibig sabihin, malaki kang solusyon sa mga kamusliman kung ituturing mo ang iyong sarili. Na ganun, inshallah. Jazakallahu khair. So, Alhamdulillah. Ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon si Ustad Amrullah ang kanyang bibigyang halaga dito. Ang ligaya ng Pasko at Bagong Taon, saan ba ito nagmula? Aywa, mashallah. So ating pakinggan, inshallah, may tapadal, Sheikh Ustad Amrullah. Tama ba ako? Dapat nagtatalakay din, nagpapasko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, katulad ng narinig nyo kanina, ang inassign sa akin na topic ay ang tungkol sa Pasko. Pasko na naman. At tungkol sa bagong taon. Saan ito nagsimula? At ano ang hatol dito ng mga pantas sa ibang mga kamusliman na nakikisabay na rin na magdiriwang. Una sa lahat mga kapatid, ako ay lubusang tunay na nagpapasalamat dahil sa pagtitipong ito ay nagkatagpo-tagpo ang matagal nang hindi na nakita-kita. At dito tayo natipon sa pamamagitan ng akika ng anak ni Brother Ryan Kando. Una mga kapatid, ang tungkol sa Pasko. Totohanan natin sarili natin. Sino sa inyo ang nakadayo at nakapagdiriwang ng Pasko noon? Itaas ang kamay. Kunin mo sila lahat, Ibrahim. Saksi ang videong ito na kayo ay nag-celebrate ng Pasko na naman. Okay, marami tayo. Marami tayo kasi ako rin, nakaganyan, no? Bumili rin ako dati ng parol sa May Quiapo. Tapos, nag-aral kasi ako sa Jeronimo Santiago Elementary School. Nag-grade 1 ako doon hanggang grade 6. Lumaki na rin ako sa Quiapo, bro. Yang si Coco Martin, hindi totoong batang Quiapo yan. Ako ang totoong taga Quiapo. So, na-experience ko, Sheikh Anas, ang pagdiriwang ng Pasko. Patawarin nawa tayo ng Allah. Ngayon, batid nyo ba na ang Paskong ito, ang ibig sabihin ng Christmas ay araw ng kapanganakan ni Hesukristo. Nagkaisa din ang mga terminology ng mga maalam sa Western education na hindi sila nagkaisa lahat na si Hesukristo ay ipinanganak ng December 25. Mismo sila mismo nagkakalituan. Nagkakaroon sila ng ganyang mga argumento. So, sino ang nagpasimula ng pagdiriwang at itinatag na ginawa na December 25 ang kapanganakan ni Hesukristo? Ito ay sa pamamagitan ng Romano, isang hari na Romano na ang pangalan nitong Romanong hari ay si Sextus o Sectus, to be clear, ano? Si Sextus Julius Africanus. Siya ang nagtalaga na December 25 ay ito ang pagtalaga niya sa mga Romano at doon na rin sumunod. Sino? Ang mga Italiano kasama ang France, Britanya, at Germany at pinagkaisahan during the 4th century.
Paniniwala nila, bukod pa dito maganap itong December 25 dahil sagradong pagsisilibrasyon ng pagdiriwang nila sa kapanganakan daw ng Diyos. O bago pa yun ay yung mga paniniwala nila na mga paganos. So kung titignan natin kung ikaw ay isang Muslim na ituturing mo ang sarili mo na okay lang naman siguro na makiselebrate, bro, di ba? Kasi anong gagawin natin? Huwag na tayo lumayo, mga bro. Dito pa lang dito sa Saudi Arabia, mga anak natin, meron silang mga, hindi na daw nila tinatawag na Pasko, Abuya, kasi winter party daw. Pero in fact, kung titignan natin, hindi winter party kasi nagsiselebrate na din sila. So may ugnayan ito sa paninindigan at paniniwala ng mga Kristiyano. So ang tanong, ikaw na isang Muslim na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala o pinapalagahan mo ang sarili mo, saan mo ilalagay at ilulugar ang sarili mo? Ano ka, makikisawsaw? Makikisama? Makikiisa sa kanila? Samantalang mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa riwaya ni Abu Dawud, nang nagulat dito ay si Abdullah ibn Amr na sinabi niya na ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino mang gumaya sa katulad nila ay sila o siya ay kabilang sa kanila. Sa paanong paraan? Sa kanilang pananalita, sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyon, sa kanilang pagdiriwang, lahat ng mga ito, mapapabilang ang isang Muslim na Muslim siya na nakikigaya sa mga katulad nila. Pero ang hukom ng mga pantas dito, hindi ka lalabas sa Islam, pero makasalanan ka. Nagkakasala ka sa Allah at nakikigaya ka na rin sa mga kufar. This is very strict and highly prohibited in Islam because Islam does not tolerate a kind of action like this. Because we are Muslims, we have only two celebrations in Islam, and that is the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Khalas. At pag sinilibrate mo yun, pinagdiriwang mo yun, gagantimpalaan ka pa ng Allah. At nagsasaya ka pa, at nagsasadaka ka pa. Samantala, kung ikaw ay makisawsaw, kailan yung December 25, kung sino yung ginawa niya, magtauba na kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala habang meron pa kayong buhay para magtauba. So yun mga kapatid, ang tungkol saan? Sa Pasko. Pasko na naman. Memorize mo yan, Brother Isa. Ha? Anong sumunod doon? Di ba? Subhanallah. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pang mga change gifts. At ang hindi ko nakalimutan sa buong buhay ko, hindi ako sumimbang gabi. Ibrahim, pakinggan mo itong sinasabi ko. Ang nakita ba? Noong college na kami noon sa UE, bro. Sheikh Anas, college na kami sa UE, tapos meron kaming tawag na manito-manita. Munito. O yun. So, nagkaroon lang ng sa akin A, sa inyo O. So, munito-manita. So, nagsiselebrate. Bakit? Nagbibigayan kayo ng exchange gift, di ba? Ang problema, nakatanggap ako ng ibinigay sa akin, Rashid, ng kuwan, Santo Niño. Wallahi, I swear to God, and I am one of those victims. Sabi ko, Muslim ako. Bakit ito ang nakuha ko? Oh, so, anong swerte? Isyada. Alam mo bro, hindi ko nakalimutan. I was first year college ako sa UE. Pinakita ko dun mismo sa kaibigan ko na Bisaya. Sana nanonood pa, buhay pa yun. Si Nilo Turalba, taga Butuan. Kaibigan ko yun, Bisaya. Sabi ko, bay, kani ilang giingon na Ginoo. Unsa maning nga Ginoo? Dili makasulti. Wala si kuan, tanawa akong gikuan. Pero best friend ko yun kasi ni Bisaya yun eh. Sinira ko siya mismo sa harap niya. Hala, tago na ka ang rula. Tago na ka sa
Allah. Kay kita kanila mga Kristiyano diri, masuko sila sa imo. Magagalit daw sila dahil sinira ko mismo yung Santo Niño. At sinasabi ko ito dahil ito ay totoong nangyari. Sinira ko siya. Subukan nyo, mga kapatid, mga kababayan, yung mga Santo Niño ngayon dyan sa bahay nyo, sirain ninyo. Walang mangyayari sa inyo. Magagabayan pa kayo sa katotohanan, inshallah. So yun ang tungkol sa Pasko. Ngayon, tungkol sa New Year. Kailan ang New Year, Brother Ryan? January 1. Alam na alam ni Brother Ryan. Batid nyo ba yung January 1? According to the history sa kasaysayan, hindi January 1 ang New Year. Before the 14th and 17th century, mayroong sinasabi na kailan sinisiberi sa March 25. Sa mga Ethiopian, ang New Year nila ay tinatawag na Enku Tatash. Enku Tatash, known as the celebration of the New Year of the Ethiopian people. At ganun din ang mga Chinese, siniselebrate din nila na mayroon silang sinatawag na Spring Festival. Kailan yung mga celebration ng mga Chinese? Ganoon din may mga September isinasagawa. So kailan lang ito naging January 1? Sino ang nagpasimulo at paano ito nagkaisa ang buong mundo at sumama na rin ang ibang mga Muslim, iba, hindi lahat, na, oh, Happy New Year. Sinimulan ito sa kagagawan ng isang Romano. Aywan ko kasi sa history talaga, marami, alam natin na pinag-aralan natin sa history, yung mga Romano, sila yung mga pinagalingan ng mga yan. Si Numa Polyphio. Si Numa Polyphio, siya mismo ang nagtatag na kailangan ang January 1 palitan yung original na ginagawang March 25, badalan min January 1 dahil ito rin daw yung pangalan na malapit sa root word ng January, si Janus. Sino itong Janus? Janus is the Lord of the Romans, that he is the Lord of the beginners. Siya daw ang Diyos ng mga Romano na nagpasimula sa lahat. At ang pangalan niya si Janus at kailangan kasama na palitan na January 1. So ang January 1, nagkaisa kailan ito? Before the 13th and 14th century, isinagawa rin nila ito at doon sa kagagawan ni Polyphio. So ngayon, ang nangyari, bakit? Kasi sagrado sa kanila. May uring mga pagano na paniniwala patungkol sa kanila sa paggawa nila sa pagselebrasyon. Sinasabi ko ito kasaysayan ito ng Pasko o Christmas at saka mga New Year, galing sa mga kufar, galing ito sa mga Kristiyano, galing ito sa mga sinauna na kung saan pinagbabawal ito ng Islam na makiselebrate, makidayo, makiisa, makisalamuha dahil hindi ito kailangan dapat gawin ng isang Muslim kung ikaw ay may taglay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panguli mga kapatid, sa panahon ngayon, wag na tayo lumayo, Abdurrahman Aurora. Bakit? Kasi mangyayari ang propesya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam noong kanyang banggitin na hanggang ngayon magpakailanman at mangyayari ang hindi inaasahan o inaasahan sa ayaw at gusto mo na mangyayari. Sabi sa hadith ni Bukhari at Muslim na iniulat ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ayto anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta walau idza salaku ila juhra dabbin lasalaktumu qalu ya Rasulullah man al-yahud wa nasara faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faman. Tingnan niyo mga kapatid,
ang propesiya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mangyayari at mangyayari sa mga huling panahon na kayo ang mga huling panahon, susundan at susundan nila ang mga nauna. Sinong mga nauna? Susundan sila na parang gaano kalapit ito? Ano tawag doon? Dangkal-dangkal, bro. Anong dangkal-dangkal? Bisag gamay kaayo kay gusto mo makisama, makisawsaw din. Kasi sim-sim sawa-sawa. Gusto mong makihalubiro sa kanila. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay susundan nyo sila sa mga pinakamaliit na mga bagay na basta lang. Halos sinabi ni Propeta, maski ito ay pumasok sa isang lungga na napakaliit na butas ng isang butiki, papasok din kayo ng mga kamusliman. A'udhu billah. Ya Allah. Ya Rasulullah, sadaqta bima qult min qabl wa ila al-an hada huwa al-hadir. So wag na tayo lumayo. Nakikita na ngayon sa buong mundo kung paano mag-celebrate ang mga Muslim. Sabi ng hadith na yun, sino sila sa Rasulullah? Sino ang susundan namin? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino? Ibig sabihin, susundan ng mga ibang kamusliman ang mga gawain, kilos, pagdiriwang, pananalita, pananamit ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Gabayan nawa tayo ng Allah, patawarin tayo, at sana ang mga huling panahon, ang mga kabataan, ya Allah, gabayan kami at patawarin kami sa mga naging biktima na rin, na alos karamihan dito ay nagkaroon sila ng pag-celebrate ng Pasko. Ikaw din ba nag-celebrate ng Pasko, Rashid? Lahat yan. Nagkasama-sama kayo, pero patawad, ya Allah. At ngayon, paninindigan natin mga kapatid, wallahi, why should I join these people where I am a Muslim and I should stand with what the Prophet sallallahu alaihi wasallam told me? Diba? Ang Muslim, doon ka lang. Huwag ka makigaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallahu khairan sadaqallah. So ganun pa man, alhamdulillah, isa sa biyaya ng Allah na binigay sa atin ay yung ginawang malinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga paningin at ang ating kaisipan sa mga bagay na kung saan ay hindi natin natutunan